Hello! Gumawa ako ng mini vlog mga kalimon dahil walang pasok ang mga anak ko dahil nga bumabagyo. Signal number 1 mga kalimon dito sa Metro Manila pero umaaraw na. Oo. At dahil walang pasok mga kalimon sila ngayon ang katuwang ko sa pagluluto. Ang ate naman nila marunong na magluto kaya hindi ko muna siya pinagluto niyan mga kalimon. Nakasiting pretty doon sa may mumunting tindahan namin. Si Bunso naka-assign sa kanya yung pagpapalaman ng tinapay at mga silog meals. Tinuturuan ko naman dyan mga kalimon kung paano ko i-repack. At pagkatapos nga i-repack mga kalimon, ako naman ang maglalabas doon sa aming mumunting tindahan. At eto nga, nagutom na ata si Bunso kaya nagtimpla na siya ng kanyang gatas. O diba? Hindi pa kami nakakarami sa ginagawa, nagutom na. Ganito talaga ang senaryo namin mga kalimon tuwing kasama ko tong dalawang anak kong to. Parang mas pagod pa akong kasama sila. Tama. Pero okay lang dahil ang pagtuturo naman ay dahan-dahan. Hindi agad-agad nila matututunan kung ano yung mga diskarte sa pagluluto. Yung ate naman kasi nila maaga kong naisabak yun sa kusina. Maagang natuto magluto kaya alam na rin niya yung diskarte ko sa kusina. Parang ganun na rin siya mga kalimon. O diba? Ito lang dalawang to ang tinututukan ko naman para matuto sila. Kaya sabi ko sa kanila, hindi pwedeng si ate ang lagi nagluluto sa kanila at naglalaba. Dapat sila din matutunan ng lahat. Talagang kapag ganito na ang edad ng mga anak natin ay kailangan na rin niya matuto. Ito naman yung sandwich na ginawa namin. O, malinis ang kamay ko bago ako maggawa niya. Hindi lang ako nasanay na gumamit ng gloves. Pero pag nag-umpisa naman ako maghawak ng pagkain ay naguhugas ako. Oo, syempre. Ang lakas makasyalan itong ginagamit kong plastic para sa sandwich. Dahil kapag ganito pala ang packaging iba rin. Ginagamit ko lang to dati para sa baon ng mga bata kapag sandwich ang kanilang babaunin. Dahil feeling nila nakabili kami ng pagkain doon sa 7-Eleven dahil nga ito nga yung packaging ng 7-Eleven din. O, diba, syala. Kung gusto nyo rin magkaroon ng ganito mga lemon, yung link na sa comment section. Doon ko lang to nabili, maganda siya. Bale, ang ginagamit ko nga pala ditong pandikit ay scotch tape. Dahil wala naman pandikit tong plastic na to. Kaya ang taga-cut ko naman dito ay si Bunso. Dahil pinapakita ko naman sa kanya kung paano ko i-repack yung sandwich. Para kung sakaling aalis ako at may bibili, marunong na silang mag-repack. O diba? Next naman ang gagawin namin ay magkakat din naman siya ng patatas. Dahil ang lulutuin naman ni Kuya ay picadillo. Pero habang naghihiwa siya, ito nagluluto naman si Kuya ng bopis. O diba? Taray, bopis na niluluto niya. Ang ginamit ko naman dito sa bopis na to ay balon-balunan. Itong balon-balunan, nilaga ko na yan hanggang lumambot. Tapos iginisa na lang sa bawang at saka sibuyas. Pagkagisa, nilagyan na rin itong balon-balunan at saka niya tinimplahan ng toyo at paminta. At nilagyan ko rin to ng atsuete. Bali, yung atsuete nilagyan lang namin ng mainit na tubig. Tsaka ako nilagay itong carrots. Sinubukan ko nilagyan ng singkamas. Yung mga napapanood ko kasi may labanos na nilalagay. Wala kasi ako labanos kaya sinubukan ko singkamas ang ilagay ko sa bopis. Pwede naman pala yun mga kalayman. Naglagay din ako dito ng patis pampadagdag ng lasa at konting liquid seasoning. Naglagay din pala kami dito ng konting sili para may konting anghang. At ang next naman niyang niluluto itong picadillo. Kung nandito ka na sa part na ito mga kalimon, ibig sabihin naging interesado ka. Salamat po sa panunood at huwag kalimutan mag-follow para updated sa lahat ng video namin.